Hello, what's up guys? Isang magandang araw sa ating lahat. Welcome for another episode of the Morris Farms channel. Sa pagkakataon na ito guys ay magbabalot na tayo ng bunga ng ating Baikonur grapes. Kikita nyo ito guys, malalaki na sila. Kung bilog sana yan, parang almost marble size na siya. Pero ang berries kasi ng Baikonur ay elongated or pahaba, hindi siya bilog gaya ng mga ibang variety. Kaya kailangang ibalot itong berries natin guys kasi inuumpisahan na ng ibon. Yung maraming mga matatakaw na ibon dito sa atin. Gaya ng peroka. Peroka ang tawag namin sa mga ibon na yon guys. Matakaw sila kahit hindi pa hinog itong ubas natin. Nilalantakan na nila. Kita nyo yon? Yun o. Inuumpisahan na niya ito. So, pangit na yan, hindi na magpo-prosper yan ng maayos, kaya tatanggalin na natin guys. Yan o, yung sinira ng ibon, yan o. Tanggalin na rin natin yung mga maliliit, tapos magbalot na tayo. Kasi kung hindi tayo magbalot guys, wala tayong aanihin dito sa ating berries ng ating ubas. Yan, may binili akong pambalot sa online. Ito ang tanging proteksyon na alam ko para mayroon tayong ma-harvest pag nahinog na itong mga ubas natin. Kasi kung hindi tayo magbalot, wala tayong anihin guys sa mga matatakaw na ibon na yan. Talagang mag-i-enjoy sila, tayo naman konsumisyon ang aabutin natin. Ayan, nakabalot na siya guys. Actually naumpisan ko na itong binalot kahapon, nagbalot na ako, kaya yung makikita nyo yung iba guys nakabalot na, pero marami pa rin ang hindi nakabalot. So yun ang ibabalot natin ngayon guys. Magbalot para may ma-harvest. Last year yung bunga ng green Brazilian namin, yun ang pinagpiestahan ng mga ibon. Marami-rami yon, kaya lang halos wala na kaming natikman kasi yung mga ibon na yan, yung peroka na yan, pag may isa sa kanila na nalaman na malapit ng mahinog itong prutas, ipamalita yata sa buong barangay. Kaya lahat na yata ng ibon sa buong barangay pumunta dito sa farm para makikain ng bunga ng ating ubas. So ayaw ko nang maulit yung nangyari nung last year guys, nung nilantakan nila yung bunga ng green Brazilian namin. Mas maganda itong bunga ng Baikonur, sigurado mag-i-enjoy itong mga ibon pag hindi natin nabalutan ito. Itong binili ko guys na pambalot, mesh net or fruiting bag tawag nila. Ito yata yung 150 by 200 centimeters ang size niya. Bago tayo magbalot guys, dapat tinitining natin ang ating ubas. Tinatanggalan natin yung mga maliliit at nagbibigay tayo ng sapat na espasyo sa pagitan ng mga berries para sa ganon makalaki itong mga ito. Ayan o. Sa laki ng berries natin na yan, mga 1 month lang mahihinog na itong mga ito guys, kaya kailangan lagyan na ng proteksyon para mayroon naman tayong pakinabangan, mayroon naman tayong ma-harvest pagdating ng panahon. Dalawang puno lang itong Baikonur natin guys, pero sa lahat ng mga inalagaan ko dito sa farm, parang ito ang magandang variety na nakita ko kasi masipag siyang magbunga guys. In 1 year mapapabunga natin ang Baikonur, unlike sa mga ibang varieties gaya ng Moondrops. Nasubukan ko din na nag-pruning ng Moondrops 1 year, wala,
hindi siya nagbulaklak guys. Ibig sabihin, hindi pa siya mature talaga para magbunga. Mga 2 years siguro bago magbunga ang Moondrops. Kaya dito muna tayo sa Baikonur mag-concentrate. Maganda naman siyang variety. Ayan. Ganyan ang pagbabalot guys. Mayroon siyang tali na red. Tapos higpitan natin yung pag naipasok natin yung berries, yung cluster or bunch of berries. Tapos ibubuhol natin para hindi papasukin ng insekto maliban sa mga kumakain na ibon. Ayun guys. Pag may mga maliliit na cluster or bunch ng ating ubas, mayroon naman akong binili na mas maliit na fruit bag. Ito oh, maliliit. Para sa mga maliliit na bunch ng ating ubas. Gaya nito. Makikita nyo guys, ito naumpisa na ng ibon. Malayo pa sa pagkahinog ito, kaya lang naumpisa na silang kainin ng ibon. Talagang kung hindi tayo maagap, wala tayong ma-harvest. Kaya kailangan maging maagap tayo guys. Yan. Yung mga maliliit na cluster or bunch, mayroon tayong maliliit na fruit bag para sa mga ito. Yan. Ganyan lang guys. Ipitan lang natin, tapos ibuhol natin itong tali niya. Ganon din dito, itong naumpisahan na ng ibon. Maliit lang siyang bunch. Hindi natin kailangan ng malaking fruit bag dito, kaya itong maliit na fruit bag ang ginagamit natin. Ayan. Ayan, nabuhol na yung tali niya guys. Safe na siya. Ligtas na siya kay ibon, kaya lang marami pa akong ibabalot. Meron pa dito. Meron pa doon. Marami pa guys oh. Marami pa akong ibabalot. Balot natin lahat yan. Pakita ko lang guys, meron din akong pre-noning na gift of Nesbitaya. Ito yung bulaklak niya guys. Ito, kita nyo itong bulaklak. Ito ang bulaklak ng gift of Nesbitaya. Yan o. Malapit na siyang mag-blooming. Malapit na siyang bumuka. Ito guys o. Meron pa dito. Yan. Yan ang bulaklak ng gift of Nesbitaya. Ang gift of Nesbitaya ay variety din ng ubas na galing sa Ukraine. Tingin ko masipag ding magbunga yan kasi 1 year lang yan eh. Sinubukan ko lang na i-pruning, nagbulaklak naman. Hopefully madidiscover natin yung mga magagandang variety dito sa farm para makapagparami tayo ng magandang variety gaya ng Baikonur. Meron pa dito. Kailangan mabalot na natin ito guys. Ayan. Kailangan maging maagap tayo. Kasi marami na tayong cash outlay sa pagpapabunga. Nag-abono na tayo ng tuloy-tuloy. Pinalaki natin ng maayos ang ating ubas hanggang na-pruning natin. So marami na tayong what we call inputs. So sayang naman kung bunga na, dyan pa tayo madadali. Baka yun ang kasabihan na ikaw ang nagtanim, iba ang mag-aani, ganon. Yun ang masaklap. Kailangan tayo din ang mag-ani sa ating mga pananim.
Yan. Ganito guys, higitin lang natin itong tali, ganyan. Hindi naman siya masasaktan. Tapos ibuhol na natin. Yan. So, ayun guys. I think that's all for today guys. Na demo ko na sa inyo guys yung kung paano ang pagbabalot ng ating ubas para maprotektahan sila laban sa mga insekto na nanonusok at saka mga matatakaw na ibon. Sana ay mayroon kayong napulot na munting aral dito sa ating vlog, munting tips para magamit nyo din sa inyong pag-uubas mga kaubas. Sa mga bagong viewers natin, mag-subscribe na lang kayo para tuloy-tuloy na rin ang mga sharing of experiences na maibabahagi ko sa inyo. Magtanong lang kayo at I'm ready to answer your questions sa abot ng aking makakaya. Sa ating mga subscribers, thank you for your time in watching my video. This is Ono Primores of Morris Farms na nag-iiwan sa atin lahat ng isang magandang araw. See you on the next vlog guys. Bye bye.